Malakas ang buhos ng ulan. Walang tigil na humahagupit sa windshield ng minamaneho niyang sasakyan. Bawat patak ay tila isang paalala ng tagumpay. Para kay Ismael Santos, ang ganitong mga gabi ang nagpapatunay kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Kanina lang, nasa gitna siya ng isang mahalagang meeting. Mga dayuhang investor, mga numerong may 0 at ang tunog ng kanilang mga papuri. Congratulations, Mr. Santos. A brilliant move. Napangiti siya habang naalala iyon. Mr. Santos, dati, ang tawag lang sa kanya ay Totoy, ang batang taga-squatters na nangangarap lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon heto siya, nagmamaneho pa uwi sa isang palasyo na tinatawag niyang tahanan. Isang mansyon na itinayo niya mula sa dugo, pawis, at walang tulog na mga gabi. Lahat para sa kanila. Para kay Tatay Ramon at Nanay Lorna. Aalagaan ko kayo habang buhay. Ang pangakong yun, binitawan niya sa gitna ng amoy ng estero at yero nilang bubong ay ang gasolinang nagpatakbo sa buong buhay niya. At ngayon, natupad na niya. Binigyan niya sila ng paraiso. Isang buhay na marangya at walang inaalala. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan sa malawak na gate ng kanilang subdibisyon. Ilang kanto na lang. Inisip niya ang mainit na sabaw na siguradong inihanda ni Clarissa, ang kanyang perpektong asawa. Inisip niya ang kanyang mga magulang na marahil ay komportableng nanonood ng TV sa sala. Ang perpektong pamilya. Ngunit pagliko niya sa kanilang kalye, biglang kumunot ang kanyang noo. Mula sa di kalayuan, sa labas mismo ng kanilang matayog na gate, may 2 anino. 2 taong nakayukyok malapit sa poste ng ilaw, sinisubukang sumilong mula sa rumaragasang ulan. Sino naman ang mga pulubing ito? Bakit pinabayaan ng mga gwardya? Habang papalapit ang sasakyan, mas luminaw ang mga anyo. Isang matandang lalaki at isang matandang babae. May hawak silang isang maliit na plastic container. Ibinaba ni Ismael ang bintana, handa nang sumigaw sa gwardya. Pero biglang nanigas ang kanyang mga kamay sa manibela. Tinutok ng headlight ng kanyang sasakyan ang 2 anino. At ang mundo niya ay gumuho. Hindi sila mga pulubi. Ang manipis na buhok na basang-basa ng ulan. Ang pamilyar na kuba ng likod. Ang damit na manipis at nanginginig. Ang mga mata niyang sanay sa pagtingin sa mga numero sa stock market ay hindi maaaring magkamali. Si Tatay Ramon, si Nanay Lorna, mabilis niyang itinigil ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Hindi na niya ininda ang malakas na ulan na bumasa sa kanyang mamahaling suit. Ang tanging naririnig niya ay ang kumakabog niyang dibdib. Nakatayo sila doon, sa labas ng sarili nilang paraiso, nanginginig, basang sisiw, at kumakain mula sa isang plastic container, ang kaning lamig na may kaunting tuyo. Tay? Nay? Halos pabulong na tanong ni Ismael, hindi makapaniwala sa nakikita. Nagulat ang 2 matanda. Agad nilang sinubukang itago ang kanilang kinakain, na para bang nahuli sa isang kasalanan. Ang mga mata nila, hindi iyon mga mata ng kagalakan dahil sa pagdating ng isang anak. Iyon ay mga mata ng takot, purong takot. Anak, anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Tatay Ramon. Hindi ba't bukas ka pa uuwi? Hindi makasagot si Ismael. Ang dila niya ay parang nilagyan ng 1,000 karayom. Ang utak niya, na kayang mag-isip ng mga komplikadong business strategy, ay blangko. Paano? Bakit? Sa loob ng mansyon, may mga kusinerong kayang magluto ng kahit anong pagkain sa mundo. May malambot na kama, may init ng heater. Bakit sila nandito sa labas, sa gitna ng bagyo, kumakain na parang mga pulubi? Lumapit si Ismael. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina. Malamig. Kasing lamig ng ulan. Kasing lamig ng takot na gumagapang ngayon sa buo niyang katawan. Halikayo, pumasok tayo sa loob, sabi niya. Ang boses ay naghahalong galit at pagkalito.
Kakausapin ko ang mga gwardya. Kakausapin ko si Clarissa. Anong ibig sabihin nito? Itataas na sana niya ang kanyang boses. Handa na siyang gumawa ng eskandalo. Handa na siyang hanapin kung sino ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ngunit bago pa man siya makasigaw, mahigpit na hinawakan ni Nanay Lorna ang kanyang braso. Nagulat siya sa lakas na taglay ng maliliit nitong kamay. Tumingin ito sa kaliwat kanan, na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. At sa gitna ng lagaslas ng ulan, ibinulong nito ang mga salitang sumaksak sa puso ni Ismael at nagpatigil sa kanyang paghinga. Anak, huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Clarissa. Ang mga salita ni Nanay Lorna ay parang matulis na yelong tumusok sa nag-apoy na galit ni Ismael. Baka marinig ka ni Clarissa sa loob ng sarili niyang bahay, sa ilalim ng ulan na dapat sana'y pinoprotektahan sila. Takot sila sa asawa niya. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa nakita niyang pagkain nila ng kaning lamig. Halik kayo, mariin niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Inakay niya ang kanyang mga magulang, papasok, sa nagliliwanag na pinto ng mansyon. Hindi na pinapansin ang mga basang bakas na naiiwan nila sa mamahaling marmol na sahig. Pagpasok nila, bumungad sa kanila si Clarissa. Nakasuot ito ng sutlang roba, ang buhok ay perpektong nakapusod at ang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala at pagod. Oh my God, Ismael! You're home early? Salubong nito, pero ang mga mata ay mabilis na lumipat sa dalawang matanda. Entay, Nay, saan na naman kayo nanggaling? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Lumapit si Clarissa, may dalang malinis na tuwalya at akmang pupunasan ang buhok ni Nanay Lorna. Pero napansin ni Ismael ang bahagyang pag-atras ng kanyang ina. Isang kilos na halos hindi mahahalata. Ngunit para sa kanya, iyon ay kasing lakas ng isang sigaw. Clarissa, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ismael. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Bakit nasa labas sila? Bakit sila kumakain ng kaning lamig sa gitna ng bagyo? Biglang namula ang mga mata ni Clarissa. Napakagat ito sa kanyang labi at sa isang iglap, ang imahe ng isang perpektong asawa ay napalitan ng imahe ng isang nagpapakasakit na martir. Ismael, sinubukan ko. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Sinubukan ko talaga. Kanina, pagkatapos ng hapunan, sabi nila, gusto nilang magpahangin. Ilang beses ko na silang pinagsabihan na masama ang panahon, pero ayaw magpapigil. Alam mo naman si tatay, nagiging makakalimutin na. Tumingin si Ismael sa kanyang ama. Nakayukulang ito. Pinipiga ang dulo ng kanyang basang damit. Hindi nagsasalita. Naghintay ako. Patuloy ni Clarissa. Humihikbi. Pero hindi sila bumalik. Pinahanap ko sa gwardiya. Pero wala. Akala ko kung ano na ang nangyari. Diyos ko, Ismael. Pagod na ako. Buong araw, inaalagaan ko sila. Sinusubuan, pinapaliguan. Pero minsan, talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at paghihirap. Ang kanyang mga luha ay mukhang totoo. Napatingin si Ismael sa kanyang mga magulang, naghahanap ng kahit anong senyales, ng kahit anong salita na sasalungat sa sinasabi ni Clarissa. Pakiusap, magsalita kayo. Sabihin ninyong hindi totoo. Pero wala. Ang tanging isinagot nila ay isang nakabibinging katahimikan. Isang batang katulong, si Yaya Nene, ang tahimik na lumapit at nagsimulang punasan ang basang sahig. Ang mukha ay walang emosyon. Tingnan mo, sabi ni Clarissa, ang boses ay basag. Kahit ang pagkain, nagluto ako ng masarap na hapunan para sa kanila. Pero itinago pala nila ang kanin at tuyo sa bulsa nila. Sinabi sa akin ni Dr. Reyes na minsan, kapag tumatanda, bumabalik sila sa pagiging bata. Hinahanap nila ang mga bagay na nakasanayan nila noon.
May kung anong kirot na naramdaman si Ismael sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng doktor sa huling check-up ng mga ito. May mga mild signs daw ng pagiging makakalimutin. Posible ba? Posible bang sa sobrang pagod niya sa trabaho ay hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang mga magulang? Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanya ay unti-unting napalitan ng pagkalito, ang dude. Sige na, akayin na natin sila sa taas. Malumanay na sabi ni Clarissa na para bang pinapatawad na siya sa kanyang pagdududa. Ako na ang mag-aasikaso sa kanila. Magpahinga ka na. Mahal, mukhang pagod ka sa biyahe. Pinanood ni Ismael habang maingat na inaalalayan ni Clarissa ang kanyang mga magulang paakyat sa hagdanan. Mula sa kanyang kinatatayuan, mukha silang isang perpektong larawan, ang mapagmahal na manugang at ang mga biyenan niyang nangangailangan ng kalinga. Pero bakit? Bakit ang mga mata ng kanyang ina ay puno pa rin ng takot? Pumanhik si Ismael sa kanilang silid. Ang isip ay gulong-gulo. Humiga siya sa kama, ngunit hindi mahanap ang antok. Ang mga imahe ng gabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang mga magulang sa gitna ng ulan, ang mga luha ni Clarissa, ang nakabibinging katahimikan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang asawa niya na walang ibang ginawa, kundi mahalin siya at ang pamilya niya. O ang mga mata ng sarili niyang mga magulang? Napahilamos siya sa kanyang mukha. Sumasakit ang kanyang ulo. Bigla, sa katahimikan ng gabi, umaling-awngaw ang isang mahinang tunog. Pip. Ang cellphone niya may nag-text. Kinapa niya ito sa bedside table, iniisip na baka trabaho lang. Ngunit pagtingin niya sa screen, nakita niya, unknown number. Wala itong mensahe. Isang video file lang na ipinadala. Kumunot ang kanyang noo. Sa pag-aalinlangan, pinindot niya ang play. Ang video ay malabo at magalaw. Kuha mula sa isang nakatagong anggulo. Narinig niya ang pamilyar na tunog ng mga pinggan. At narinig niya ang boses ni Clarissa. Hindi ang malumanay na boses kanina, kundi isang boses na matalas, malamig, at walang awa. Hindi ka ba talaga marunong kumain? Ang tanda-tanda mo na, napakaburara mo pa rin. Kasunod noon ay ang malakas na tunog ng isang pinggang ibinagsak sa sahig. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang kanyang ina, si Nanay Lorna. Dahan-dahang lumuhod sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang bawat basag na piraso ng pinggan at ang kaning kumalat sa sahig. Ang video ay biglang naputol. Ang screen ay naging itim. Ngunit para kay Ismael, ang kadilimang yon ay mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng ilaw sa kanyang mansyon. Paulit-ulit na pinindot ni Ismael ang replay. Paulit-ulit niyang pinanood ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ina habang nagpupulot ng basag na pinggan. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang malupit na boses ng kanyang asawa. Hindi siya makahinga. Ang bawat sulok ng kanilang maluwag na silid ay tila kumikitid, unti-unting sumasakal sa kanya. Ang video na yon, kahit maikli at malabo, ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema, pinapatay ang bawat hibla ng tiwala na ibinigay niya kay Clarissa. Kinabukasan, bumaba si Ismael na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magpanggap na normal ang lahat. Ngunit ang bawat ngiti, bawat galaw ni Clarissa sa agahan ay parang isang eksena mula sa isang palabas na alam niya ang madilim na katotohanan sa likod ng entablado. Good morning, mahal, bati ni Clarissa. Hinalikan siya sa pisngi. I cooked your favorite, bacon and eggs. Ngumiti lang si Ismael, isang pilit na nangiti. Nakaupo na sa hapagkainan ng kanyang mga magulang, tahimik, nakayuko. Nang ilapag ni Clarissa ang pagkain sa harapan nila, halos hindi sila gumalaw. Tainay, kain na po kayo. Malambing na sabi ni Clarissa, sapat na para marinig ni Ismael. Kailangan ninyong lumakas.
Pinanood ni Ismael ang eksena. Perpekto. Kung hindi dahil sa video, maniniwala siyang muli. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang mga bitak sa perpektong imahe. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Tatay Ramon nang abutin nito ang tinidor. Napansin niya kung paano napapatingin si Nanay Lorna kay Clarissa sa tuwing ito ay magsasalita, na para bang naghihintay ng permiso. At napansin niya ang katahimikan, isang katahimikan na hindi dala ng kapayapaan, kundi ng takot. Masarap ba, Tay? Tanong ni Ismael, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Dahan-dahang tumango ang kanyang ama, hindi tumitingin sa kanya. Oo, anak, masarap. Pero ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Ismael na papasok sa trabaho, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan natatanaw niya ang kanilang bahay. Naghintay siya. Hindi nagtagal. Nakita niyang lumabas si Clarissa, sakay ng sarili nitong kotse. Papunta siguro sa isa sa kanyang mga charity meeting. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa sala, ngunit hindi bukas ang telebisyon. Nakaupo lang sila, magkatabi, nakatingin sa kawalan. Tay-nay, tawag niya. Nagulat sila na para bang nakakita ng multo. Anak, akala ko'y nakaalis ka na? Tanong ni Nanay Lorna. Ang boses ay mahina. Kailangan ko kayong makausap, sabi ni Ismael, umupo sa harapan nila. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ang ginagawa sa inyo ni Clarissa? Katahimikan. Muling bumalik ang nakabibinging katahimikan na yon. Umiwas ng tingin si Tatay Ramon. Si Nanay Lorna naman ay pinaglaruan lang ang dulo ng kanyang duster. Wala anak, sagot ni Tatay Ramon. Maayos naman ang lahat. Alagang-alaga kami ng asawa mo. Huwag kayong magsinungaling sa akin. Hindi na napigilan ni Ismael ang sarili. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Nakita ko kayo kagabi. At may nakita ako. May nakita akong video. Sa pagbanggit ng salitang video, nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang takot ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng mas malalim na takot. Anak, pakiusap. Nagsusumamong sabi ni Nanay Lorna, ang mga mata ay nagmamakaawa. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Okay lang kami. Baka pagod lang kami kahapon. Pagod? Halos hindi makapaniwalang ulit ni Ismael. Nay, nakita ko kayo. Nakita ko ang takot sa mga mata ninyo. Hindi yon pagod. Ayaw naming maging pabigat, anak. Si Tatay Ramon na ang sumagot. Sa wakakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, na dati puno ng sigla, ay malungkot at walang kislap. Napakabuti ni Clarissa. Minsan, kami talaga ang pasaway. Matatanda na. Ang bawat salitang binitiwan nila ay parang isang pader na itinatayo sa pagitan nila ni Ismael. Pinoprotektahan nila si Clarissa. O mas masahol pa, pinoprotektahan nila ang imahe ng masayang pamilya na pinaghirapang buuin ni Ismael. Ayaw nilang sirain ang kanyang paraiso kahit na sila pa ang nasusunog sa impyerno sa loob nito. Napabuntong hininga si Ismael, isang tunog na puno ng pagkabigo at sakit. Paano niya sila ipaglalaban kung sila mismo ay sumusuko? Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, pumasok si Yaya Nene sa sala. May dalang basahan at tahimik na nagsimulang magpunas ng mga muebles. Hindi ito tumitingin sa kanila, pero naramdaman ni Ismael ang presensya nito. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon sa salamin. Nakita ni Ismael ang isang emosyon sa mga mata ng dalaga, awa. Ngunit mabilis din itong nawala at bumalik sa blangkong ekspresyon. Sumuko na si Ismael sa ngayon. Sige po, sabi niya, pilit nang ngumingiti. Kung yan po ang sabi ninyo, hindi ko na po kayo kukulitin. Alam niyang
Hindi niya makukuha ang katotohanan sa kanila sa ganitong paraan. Takot ang nagpapatikom sa kanilang mga bibig. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi na kayang itanggi ni Numan. Nagpaalam siyang aakyat muna sa kwarto ng mga ito para tingnan kung may kailangan silang ipagbili sa botika. Isa lang iyong palusot. Pagpasok niya sa silid, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng katingko at lumang damit. Ngunit may iba. Ang kwarto ay napakalinis, masyadong malinis. Walang personal na gamit, walang mga litrato. Para itong isang magandang kulungan. Binuksan niya ang drawer ng bedside table. Mga gamot, rosaryo, at ilang luma ng damit. Nang hahakutin na niya ang mga ito pabalik, may nakapa siyang matigas sa ilalim. Hinukay niya ito. Isang luma at maliit na cellphone. May basag ang screen. Sinubukan niyang buksan, ngunit ayaw na. Patay na. Kumunot ang kanyang noo. Bakit sila magtatago ng sirang cellphone? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang batok. Paano kung may laman ito? Mga mensahe, mga litrato, mga record. Walang pag-aalinlangan, ibinulsa niya ang sirang telepono. Ito na marahil ang susi. Bumaba siya at muling nagpaalam sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, totoo na ang kanyang pag-alis. Habang nagmamaneho siya palayo sa mansyon, hinawakan niya ang malamig na metal ng cellphone sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat na ebidensyang hawak niya. Hindi niya alam kung ano ang matatagpuan niya sa loob nito. Ngunit sa puntong iyon, iisa lang ang sigurado sa isip ni Ismael. Ipapaayos niya ito, anuman ang mangyari. At lahat ng sikretong itinatago sa loob ng mga pader ng kanyang itinayong paraiso, hahanapin niya. Isa-isa. Dinala ni Ismael ang sirang cellphone sa pinagkakatiwalaan niyang technician. Isang taong sanay sa pag-recover ng data mula sa mga halos wasak ng device. Ang bawat oras ng paghihintay ay parang isang taon. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pag-iisip kung anong mga sikreto ang nakatago sa maliit na bagay na yon. Boss Ismael, mahirap to, sabi ng technician sa telepono. Basag ang internal board, pero susubukan ko ang best ko. Gawin mo lahat, sagot ni Ismael, ang boses ay mariin. Kahit magkano, kailangan ko ang laman niyan. Habang naghihintay, sinubukan niyang hanapin ang numero ng dati nilang kasambahay, si Aling Ellen. Pagkatapos ng ilang tawag sa mga dating kakilala, nakuha niya rin ito. Pero ang pag-uusap nila ay hindi naganap tulad ng inaasahan niya. Hello? Sino to? Sagot ng isang nanginginig na boses sa kabilang linya. Aling Ellen, si Ismael po ito. Si Ismael Santos. Biglang natahimik ang linya. Ang tanging naririnig ni Ismael ay ang malalim na paghinga. Aling Ellen, nandyan pa po ba kayo? Gusto ko lang po sanang may itanong tungkol sa... Sir, pakiusap po. Putol sa kanya ng matanda. Ang boses ay puno ng takot. Wala po akong alam. Huwag na po kayong tatawag sa akin. Pakiusap lang po, sir. May pamilya po ako. At pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Click! Napatingin si Ismael sa kanyang telepono. Anong klaseng takot ang kayang itanim ni Clarissa sa puso ng isang tao para tumanggi itong magsalita kahit sa kanya na mismo? Ang galit sa kanyang dibdib ay mas lalo pang lumaki. Hinahaluan ng kirot para sa matandang napilitang manahimik. Kinagabihan, tumunog ang kanyang telepono. Ang technician. Boss, nakuha ko na. Halos liparin ni Ismael ang daan pabalik sa shop. Inabutan siya ng technician ng isang USB flash drive. Hindi ko na-recover lahat, boss. Maraming corrupted files. Pero may mga naisalba akong audio recordings. Mukhang boses ng babae. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ikinabit niya ang flash drive sa kanyang laptop.
Bumungad sa kanya ang isang folder na may 3 audio files. Ang mga pangalan ng file, Awa 1, Pagkain at Pakiusap. Nanginginig ang kamay ni Ismael nang i-click niya ang unang file, ang Awa 1. Isang mahinang tunog ng pag-iyak. Ang una niyang narinig. Pagkatapos ay ang boses ng kanyang ina, basag at halos pabulong. Clarissa, parang awa mo na. Ang gamot ng tatay mo. 3 araw ng ubos. Sinundan ito ng isang malamig at pamilyar na tawa. Ang tawa ni Clarissa. Hayaan niyo siyang magtiis, Nay, para malaman niya kung sino ang nagpapakain sa inyo dito. Maghintay kayo ng sahod ko. Kung may matira. Hindi na napigilan ni Ismael ang isang mura na kumawala sa kanyang bibig. Pinindot niya ang susunod na file, ang pagkain. Muli, ang boses ng kanyang ina. Anak, gutom na ako. Kahit konting kanin lang, mula pa kahapon ng umaga. Ang sagot ni Clarissa ay parang isang latigo. Ano ka, aso? Hihingi kapag gutom? Matuto kayong maghintay. At wag na wag kang magsusumbong kay Ismael, Lorna. Tandaan mo, hawak ko ang lahat dito. Isang salita mo lang, itatapon ko kayong mag-asawa sa kalye kung saan kayo nababagay. Napapikit si Ismael. Ang sakit. Ang sakit ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Ang nanay niya na hindi kayang tiisin na makita siyang nagugutom noong bata pa sila, na handang ibigay ang sariling pagkain para lang sa kanya, ay nagmamakaawa para sa isang dakok na kanin. Sa wakas, pinindot niya ang huling file, ang pakiusap. Ito ang pinakamalabo sa lahat. Tanging mga hikbi lang ang maririnig. Halos walang salita. Pero sa gitna ng pag-iyak, narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsabi ng isang pangungusap na tuluyang dumurog sa kanya. Patawarin mo kami, Ramon. Patawarin mo ako. Dinamay pa kita sa impyernong ito. Napasuntok si Ismael sa manibela. Isang malakas na suntok na nag-iwan ng lamat sa leather. Sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Puno ng lahat ng sakit, pagsisisi, at galit na naiipon sa kanyang dibdib. Ang kanyang perpektong asawa. Ang kanyang regalo para sa kanyang mga magulang. Isa pala itong demonyo na nag-aanyong anghel. Bumalik siya sa bahay ng gabing iyon na may bagong anyo. Wala na ang pagdududa, wala na ang pagkalito. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Pagpasok niya, nadatnan niya si Clarissa sa sala. Kausap ang isa sa mga kaibigan nito sa telepono. Girl, ganoon talaga. It's our duty to take care of them. Kahit mahirap, it's a blessing. Narinig niyang sabi ni Clarissa. Ang boses ay puno ng kabanalan. Napangisi si Ismael, isang mapait na ngangisi. Clarissa, tawag niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Napalingon ito, ngumiti. Oh, mahal, you're home. Sandali lang, girl. I'll call you back. Ibinaba nito ang telepono. How was your day? May naalala lang ako, sabi ni Ismael, dahan-dahang lumalapit. Naalala ko si Aling Ellen, ang dati nating kasambahay. Kamusta na kaya siya? Sa isang saglit, sa isang iglap na halos hindi mahahalata, nakita ni Ismael ang pagbabago sa mga mata ni Clarissa. Isang mabilis na kislap ng gulat. Ang takot. Sa sino? Si Aling Ellen? Mabilis nitong sagot. Pilit na pinapanatili ang ngangiti. Ewan ko doon. Bigla na lang hindi pumasok. Siguro nakahanap ng ibang amo. Ganoon ba? Sabi ni Ismael, tumayo sa mismong harapan nito. Akala ko may iba pang nangyari. Wala. Ano namang mangyayari? Tumawa si Clarissa, ngunit ang tawa ay pilit at hindi umabot sa kanyang mga mata. Bakit mo naman siya biglang naisip? Hindi sumagot si Ismael. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaang makita nito ang lamig
at galit sa kanyang tingin. Hinahayaan niyang maramdaman nito na may alam na siya, na tapos na ang laro. Sa katahimikan na namagitan sa kanila, biglang may lumapit na anino, si Yaya Nene. "Sir," sabi nito sa mahinang boses, hindi tumitingin kay Clarissa. Inabutan nito ng isang maliit na katuping papel si Ismael. Kinuha ito ni Ismael. Habang nakatingin pa rin kay Clarissa, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Isang maikling mensahe lang ang nakasulat, ginuhit sa nanginginig na kamay. "Sa bodega, may kamera doon." Ang maliit na piraso ng papel sa kamay ni Ismael ay parang mas mabigat pa kaysa sa ginto. Tinitigan niya ang sulat kamay ni Yaya Nene, pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang tingin kay Clarissa na ngayon ay halatang-halata na ang pagkabahala sa mukha. "Ano yan?" tanong ni Clarissa. Pilit na sumisilip. "Wala." Malamig na sagot ni Ismael. Maingat na ibinulsa ang papel. "Resibo lang." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa direksyon ng kusina. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Bodega, kamera. Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinailangan niyang maghintay. Isang mahirap at nakakabaliw na paghihintay. Kinailangan niyang hintayin na matapos ang hapunan, kung saan muli niyang pinanood ang perpektong pag-arte ni Clarissa. Kinailangan niyang hintayin na umakyat ang lahat sa kani-kanilang mga silid. Kinailangan niyang hintayin na ang buong mansyon ay mabalot sa katahimikan ng hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Maingat na para bang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, tinahak niya ang daan patungo sa bodega sa likod bahay. Madilim at amoy alikabok sa loob. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Mga lumang gamit, mga kahon na puno ng mga bagay na nalimutan na. Saan niya hahanapin? Sinundan niya ang kanyang kutob. Hinanap niya ang isang lugar na hindi kapansin-pansin, isang lugar na perpekto para sa pagtatago. At doon, sa likod ng isang lumang aparador, sa isang sulok na halos hindi na nasisikatan ng ilaw, nakita niya ito. Isang maliit na itim na bagay, kasing laki lang ng isang barya. Isang spy camera. Halos hindi ito makita, nakasiksik sa pagitan ng dalawang tabla ng kahoy. Nanginginig ang mga kamay niya habang maingat itong tinatanggal. Sa ilalim nito, nakadikit ang isang maliit na memory card. Ito na, ang kahon ni Pandora. Bumalik siya sa kanyang study, nilock ang pinto at isinaksak ang memory card sa kanyang laptop. Ilang sandali, lumitaw ang mga files, mga video, hindi 3, hindi 5, kundi 2 dosenang video files. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang una, tumunog ang kanyang cellphone, isang paalala sa kanyang kalendaryo. St. Michael's Church Charity Gala, Guest of Honor, Mrs. Clarissa Santos. Halos masuka si Ismael. Ang gala. Ngayon pala yon. Nakalimutan niya. Isang malaking kaganapan kung saan ang kanyang asawa ang pararangalan para sa kanyang kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Biglang nagbago ang plano sa kanyang isip. Hindi niya ito panonoorin mag-isa. Makalipas ang isang oras, heto siya. Nakaupo sa isang VIP table sa isang marangyang ballroom. Nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit. Sa kanyang tabi, si Clarissa, nagliliwanag sa kanyang suot na gown, ang reyna ng gabi. Ang lahat ay bumabati sa kanila. Mga politiko, mga negosyante, mga socialite. "Congratulations, Ismael! You have a saint for a wife. Clarissa, you are an inspiration to all of us." Ang bawat papuri ay parang sampal sa mukha ni Ismael. Ngumingiti siya. Tumatango, nakikipagkamay. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isigaw sa lahat ng mga taong ito na ang babaeng sinasamba nila ay isang halimaw. Nagsimula ang programa. Tinawag ang pangalan ni Clarissa. Tumayo ito at umakyat sa entablado
Sa gitna ng malakas na palakpakan, inabutan siya ng isang plaque ng pagkilala. Maraming, maraming salamat po. Simula ni Clarissa, ang boses ay puno ng kababaang loob. Pero ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Para po ito sa lahat ng mga taong nagpapakita ng habag sa kanilang kapwa. Para ito sa inspirasyon ko. Ang aking mga biyenan, sina Tatay Ramon at Nanay Lorna, na itinuring akong tunay na anak. Nagsimulang mamasa ang mga mata ng mga manonood. Si Ismael, nakaupo sa kanyang silya, ay parang pinapanood ang pinakamagaling na aktres sa buong mundo. Sa ilalim ng mesa, ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Ang memory card ay nasa loob na nito. Habang nagsasalita si Clarissa tungkol sa pag-ibig at sakripisyo, palihim niyang pinindot ang play sa unang video. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, isang binatilyo ang lumapit sa kanya. Tahimik. Hindi niya ito kilala. Sir Ismael? Tumingin si Ismael. Ang binatilyo ay kahawig ni Aling Ellen. Ako po si Jojo, mahinang sabi ng bata. Apo po ako ni Lola Ellen. Pinapunta po ako dito ni Ate Nene. Natigilan si Ismael, si Yaya Nene, si Aling Ellen. Magkamag-anak sila. Pinapasabi po ni Ate Nene, patuloy ng bata, na si Lola Ellen po ay pinaratangan niyang nagnakaw ng alahas. Tinakot po siya ni Ma'am Clarissa na ipakukulong kapag nagsalita siya tungkol sa mga nakikita niya sa bahay ninyo. Kaya po pumasok si Ate Nene bilang katulong para po makakuha ng ebidensya at malinis ang pangalan ni Lola. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo. Ang lahat ng ito, isang plano, isang desperadong paghahanap ng hustisya. Tumingin si Ismael mula sa bata, pabalik sa entablado, kung saan ang kanyang asawa ay buong pusong tinatanggap ang paghanga ng buong mundo. Naramdaman niya ang pag-iisa, isang matinding pag-iisa. Siya laban sa lahat. Siya laban sa perpektong imahe na binuo ni Clarissa. Siya laban sa kasinungalingan na siya mismo ay naniwala. Pagbalik ni Clarissa sa mesa, ang nangiti nito ay abot-tenga. Mahal, did you see that? Tumango si Ismael. I saw everything. Umuwi sila ng gabing iyon na dala-dala ang plague ng pagkilala. Ipinatong ito ni Clarissa sa isang espesyal na lugar sa kanilang sala. Isn't it beautiful? Tanong nito. Hindi sumagot si Ismael. Naglakad siya papunta sa kanyang study. Isinara ang pinto. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at huminga ng malalim. Oras na. Oras na para harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang unang video na binuksan niya ay may pet sa 2 buwan na ang nakalipas. Ang eksena, ang kusina. Nakita niya si Clarissa na itinutulak ang isang plato ng pagkain palayo kay Tatay Ramon. Hindi ka kakain hanggat hindi mo nililinis ang banyo, sabi ni Clarissa sa video. Ang boses ay walang emosyon. Tandaan niyo, ako ang batas sa bahay na to. Kasunod noon ang isa pang video, si Nanay Lorna umiiyak sa isang sulok. At isa pa. At isa pa. Ang bawat video ay isang dagok. Isang panibagong sugat. Ngunit hindi tumigil si Ismael. Pinanood niya lahat. Hanggang sa umabot siya sa isang video kung saan narinig niya ang usapan ni Clarissa sa telepono. O naayos ko na ang mga papeles, sabi ni Clarissa. Pirma ni tatay? Madali lang yan. Konting pagod at gutom lang. Pipirma yon kahit saan. Malapit nang maibenta ang lupa nila sa probinsya. At ang maganda, walang kaalam-alam si Ismael. Doon, sa puntong yun, naramdaman ni Ismael ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lupa. Ang kaisa-isang naiwang pamana ng mga ninuno nila. Hindi na ito tungkol sa pagmamaltrato. Ito ay pagnanakaw. Ito ay pandaraya. Ito ay ang sukdulan ng kasamaan. Dali-dali siyang nag-scroll sa mga natitirang files, naghahanap. At nakita niya ito, ang huling video sa listahan. Ang pangalan ng file? Ang huli. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang nagbabadyang pagsabog ng kanyang dibdib, at pinindot ang play.
Ang laptop screen ay nagliwanag at ang gabing iyon ay naging isang sinehan ng pinakamasaklap na palabas na mapapanood ng isang anak. Bawat video na pinipindot ni Ismael ay isang panibagong pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinanood niya ang mga eksenang hindi niya kailanman inakalang mangyayari sa loob ng kanyang paraiso. Nakita niya kung paano sinasadyang patirin ni Clarissa ang kanyang ama habang ito'y naglalakad. At pagkatapos ay paggagalitan dahil sa pagiging lampa. Napanood niya kung paano kinukuha ni Clarissa ang remote control ng TV at inililipat sa isang maingay na channel sa tuwing nakikita niyang nagpapahinga ang kanyang ina. Mga maliliit na bagay, mga tusok ng karayom na araw-araw, unti-unting pumapatay sa espiritu ng kanyang mga magulang. Bawat video ay mas malala kaysa sa nauna. May isang video kung saan sinisigawan ni Clarissa si Nanay Lorna dahil hindi nito naplansa ng maayos ang kanyang damit. "Wala kang silbi! Palamunin ka na nga lang dito, hindi mo pa magawa ng tama ang trabaho mo." Sa isa pa, nakita niya si Tatay Ramon na nanginginig na umiinom ng tubig mula sa gripo sa hardin dahil ikinulong ni Clarissa ang pinto ng kusina. Ang pagkamuhi sa puso ni Ismael ay lumago hanggang sa ito na lang ang tanging nararamdaman niya. Napalitan na nito ang sakit, ang pagsisisi. Tanging puro at nag-aapoy na galit na lang ang natira. Paano niya ito hindi nakita? Paano siya naging ganito kabulag? Ang lahat ng mga pahiwatig, ang pag-iwas ng tingin ng kanyang mga magulang, ang kanilang katahimikan, ang kanilang pagpayat. Lahat ng yon ay nasa harap na niya, ngunit pinili niyang huwag pansinin dahil mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan. Kasabay ng panunood, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong abala siya. Mga business trips sa ibang bansa, mga conference call hanggang madaling araw, mga pagkakataong tumatawag ang kanyang ina, ngunit hindi niya sinasagot dahil nasa gitna siya ng meeting. "Anak, kamusta ka na?" Ang huling voicemail nito na hindi niya pinakinggan. "Miss ka na namin ng tatay mo." Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader ng kanyang opisina. Wasak. Ang salitang yon ay hindi sapat para ilarawan ang nararamdaman niya. Ang buong buhay na pinaghirapan niyang itayo, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang pagiging isang mabuting anak, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Lahat ng kanyang tagumpay, lahat ng kanyang pera, lahat ay walang halaga. Isang malaking kabiguan. At pagkatapos ay dumating ang tawag mula sa kanyang abogado. "Ismael, I have some news," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. "Tungkol doon sa ipinapacheck mo sa akin, ang titulo ng lupa sa probinsya na nakapangalan sa parents mo, may nag-file ng deed of sale. It was sold 3 weeks ago." Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Ismael. Ang lupa, na ibenta na. Ang kasinungalingan, ang pagmamaltrato, ang pagnanakaw. Kumpleto na ang lahat. Napatingin siyang muli sa laptop. Nandoon pa rin ang huling file, naghihintay. Ang huli. Ang kanyang puso ay parang isang piraso ng yelo. Wala ng emosyon, wala ng luha, wala ng galit. Tanging isang malamig, nakakakilabot na katahimikan. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang daliri, ay nanginginig habang inilalapit sa mouse. Isang click na lang, at malalaman niya ang katapusan ng lahat. Isang click na lang at wala nang balikan. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Nagsimula ang video. Ang anggulo ay mas malapit kaysa sa mga nauna na para bang sadyang inilagay ang kamera sa isang lugar kung saan malinaw ang lahat. Ang eksena ay sa sala. Nakatayo si Clarissa sa gitna. Ang mga kamay ay nakapameywang. Ang muka ay isang maskara ng yelo at pagkasuklam. At sa sahig, sa kanyang paanan, nakaluhod ang isang anino ng isang babae. Si Nanay Lorna. Ang damit nito ay ang luma niyang duster. Ang buhok niyang dating itim at makapal ay halos puti na at numipis. Ang mga kamay niyang minsang nag-aruga sa kanya ay magkadikit
Nanginginig sa pagmamakaawa. Hindi makahinga si Ismael. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Clarissa, pakiusap. Nagsimulang magsalita si Nanay Lorna. Ang boses ay basag at puno ng hikbi. Parang awa mo na. Tumawa si Clarissa. Isang maikli at mapang-insultong tawa. Awa? Bakit? May naitulong ba kayo sa akin? May naibigay ba kayo sa pamilyang to kundi mga problema? Gutom na talaga ang tatay mo. Patuloy ni Nanay Lorna, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang kulubot na mga pisngi. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Ismael. Hindi pa siya kumakain mula pa kahapon. Kahit konting lugaw lang, Clarissa. Kahit tirang kanin, konting awa lang. Konting awa lang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Ismael. Ang kanyang ina, ang reyna ng kanilang munting tahanan noon, ang babaeng iginagalang ng lahat sa kanilang komunidad, ay nakaluhod ngayon sa sahig ng mansyon na ipinagawa niya, nagmamakaawa para sa kaunting awa. Tumingin si Clarissa sa nakaluhod niyang biyenan. Walang bakas ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Tumingin ito na para bang isang basahan lamang ang nasa sahig. Magtiis kayo, malamig na sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit. Ito ay mas masahol pa. Ito ay puno ng kawalan ng pakialam. Gutom? Masasanay din kayo. Yan ang bagay sa mga pabigat sa pamilya. Pagkatapos ay tinalikuran nito si Nanay Lorna. Iniwan itong nakaluhod at umiiyak sa gitna ng malawak at malamig na sahig. Nagtapos ang video, ngunit si Ismael ay nakatitig pa rin sa screen. Sa imahe ng kanyang inang nakaluhod, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, hindi niya ibinato ang laptop. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan, na para bang ang dugo sa kanyang mga ugat ay naging yelo. Ito na iyon, ang punto kung saan ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagsisisi ay nawala. At ang tanging natira ay isang bagay na purong-puro at simple. Isang desisyon. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang matagumpay na CEO. Hindi na siya ang asawang nabulag. Hindi na siya ang anak na nagkulang. Isa na lang siyang lalaki na may isang misyon. Ang imahe ng kanyang ina ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang nagliliyab na paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. At sa harap ng imaheng iyon, nanumpa siya. Tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, walang pag-aalinlangan, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Para siyang isang estatwa na nabigyan ng buhay para sa isang layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone kung saan nakasave pa rin ang video. Binuksan niya ang pinto ng kanyang study. Ang katahimikan ng mansyon ay sumalubong sa kanya, ngunit para sa kanya, ito ay isang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Naglakad siya sa pasilyo. Ang bawat yabag ay mabigat at may katiyakan. Tinungo niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kanilang master's bedroom. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ang pinto. Sa loob, sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade, nakahiga si Clarissa. Mahimbing ang tulog. Ang mukha ay payapa, na para bang isang anghel na walang bahid ng kasalanan. Tumayo si Ismael sa tabi ng kama, isang madilim na anino na nakatingin sa natutulog niyang asawa. Itinaas niya ang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ng kanyang inang nagmamakaawa ang pumuno sa tahimik na silid. Ang boses ni Nanay Lorna, basag at puno ng pagmamakaawa, ang pumunit sa katahimikan ng silid. Konting awa lang, Clarissa. Nagising si Clarissa, hindi sa isang haltak, kundi dahan-dahan. Una, pagkalito ang nasa kanyang mga mata. Pagkatapos, inis.
na para bang isang masamang panaginip ang gumambala sa kanya. Ngunit nang tuluyan ng luminaw ang kanyang pandinig at nakita niya si Ismael na nakatayo sa tabi ng kama na parang isang estatwa. Hawak ang telepono kung saan nanggagaling ang tunog. Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Ismael? Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong. Pilit na bumabangon. Hindi sumagot si Ismael. Sa halip, inilapit pa niya ang telepono sa mukha nito. Sa screen, ang imahe ng kanyang inang nakaluhod ay paulit-ulit na naglalaro. Ang boses nitong nagmamakaawa ay nakaloop. Isang walang katapusang parusa. Konting awa lang. Konting awa lang. Konting awa lang. Patayin mo yan, sigaw ni Clarissa. Tinatakpan ng kanyang mga tainga. Ismael, ano ba yan? Saan mo nakuha yan? Gusto mo pa? Malamig na tanong ni Ismael na para bang nag-aalok ng kape. Kinuha niya ang isa pang telepono, ang sirang telepono ng kanyang ina. Ipinakita niya ang mga audio files. Gusto mong pakinggan kung paano mo sila ginutom? Kung paano mo sila tinakot? Kung paano mo ipinagkait ang gamot ng tatay? Namilog ang mga mata ni Clarissa. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan, edited yan. Edited? Ngumisi si Ismael. Ismael, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pati ba ito edited din? Mula sa likod niya, kinuha niya ang isang folder at ibinato ang mga laman nito sa kama. Mga kopya ng deed of sale, mga bank statement, ang katibayan ng kanyang pandaraya sa lupa ng kanyang mga magulang. Doon, nawala ang lahat ng pagpapanggap ni Clarissa. Ang maskara ng isang banal at mapagmahal na asawa ay nabasag at nalaglag. Inilalantad ang totoong halimaw sa ilalim nito. Hindi mo naiintindihan. Nagsimula siyang humagulgol, ngunit ang mga luha niya ngayon ay hindi na para sa awa, kundi para sa galit. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Lumaki ako sa putik, Ismael. Inaalipusta, tinatapakan. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako babalik doon. Kaya ginamit mo ang mga magulang ko? Tanong ni Ismael. Ang bawat salita ay mabigat at matigas. Ang dalawang taong walang ibang ginawa kundi ituring kang anak? Sila ang ginawa mong hagdanan para sa mga pangarap mo? Sila ang pabigat, sigaw ni Clarissa, puno ng laso ng kanyang boses. Ang babaho nila, ang babaduy, isang mantsa sa perpektong buhay na binuo ko, na binuo natin. Ginawa ko to para sa atin, Ismael. Para sa'yo, maring pagtatama ni Ismael. Lahat ng ito ay para lang sa'yo. Lumuhod si Clarissa sa kama, gumapang palapit sa kanya, sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Ang galit ay napalitan ng desperasyon. Mahal, pakiusap, patawarin mo ako. Magbabago ako. Please, Ismael. I love you. Hinawi ni Ismael ang kanyang kamay na para bang ito'y isang nandidiring ahas. Tinitigan niya ito sa mata at sa huling pagkakataon, nakita ni Clarissa ang dating pagmamahal doon. Ngunit ngayon, ito'y naging abo na. Tapos na tayo. Ang tatlong salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw. Mula sa parehong folder, kinuha ni Ismael ang isa pang dokumento. Ang petisyon para sa kanilang diborsyo. Inihagis niya ito sa paanan ni Clarissa, sa ibabaw ng mga katibayan ng kanyang mga krimen. Pinirmahan ko na, sabi ni Ismael. Pirmahan mo na lang din. Natulala si Clarissa. Nakatingin siya mula sa mga papel, pabalik kay Ismael, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap niya mismo. Tumalikod si Ismael. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa kasinungalingan. Saan ka pupunta? Humahabol na tanong ni Clarissa. Ang boses ay puno ng panik. Ismael, wag mo akong iwan. Huminto si Ismael sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ako ang aalis, sabi niya.
Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Umalis ka sa bahay na ito, ngayon din. At pagkatapos ay naglakad na siya palabas. Isinara ang pinto sa likuran niya. Iniwan niya si Clarissa doon, nakaluhod sa gitna ng kama, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay, habang sa cellphone na naiwan sa sahig, ang boses ng kanyang ina ay patuloy pa ring bumubulong. Konting awa lang. Konting awa lang. Hindi na lumingon pa si Ismael. Naglakad siya ng diretso patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nadatnan niya silang gising, magkayakap sa isang sulok ng kama. Ang mga mata ay puno ng takot dahil sa mga sigawang narinig nila. Tay, Nay, sabi niya. Ang boses ay malumanay sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming oras. Napatingin sila sa kanya. Naghihintay, natatakot. Lumapit si Ismael at sa harap ng 2 taong pinagkaitan niya ng kalinga, sa harap ng kanyang pinakamalaking kabiguan, ginawa niya ang isang bagay na hindi nagagawa ng pera o kapangyarihan. Lumuhod siya. Sa sahig, sa paanan ng kanyang mga magulang, yumuko si Ismael hanggang sa ang kanyang noo ay sumayad sa malamig na tiles. Patawad po, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang lahat ng emosyon na pinigilan niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, nagkulang po ako. Naging bulag ako. Patawad. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng mga kamay ng kanyang ina. Nanginginig nitong hinaplos ang kanyang buhok. Pagkatapos, ang kamay naman ng kanyang ama na marahan siyang tinapik sa balikat. Anak, umiiyak na, sabi ni Nanay Lorna. Tumayo ka dyan. Pero hindi gumalaw si Ismael. Hindi po, dito lang po ako. Hindi ko po kayo hinarap noong kailangan niyo ako. Hayaan niyo po akong harapin kayo ngayon. Walang nagsalita. Tanging mga hikbi lamang ang pumuno sa silid. Mga hikbi ng sakit, ng pagsisisi, at sa wakas, ng pagpapatawad. Nang gabing iyon, iniwan nila ang mansyon. Walang dala si Ismael, kundi ang susi ng kotse at ang kanyang mga magulang. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay, ay iniwan niya kasama ang mga multo ng kanyang pagkakamali. Nag-check-in sila sa isang simpleng hotel, isang lugar na malayo sa mga alaala ng paraiso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, magkakasama sila sa isang maliit na espasyo. Walang mga katulong, walang mga abala. Sila lang. Kinabukasan, si Ismael ang naghanda ng kanilang almusal, sinangag at itlog, ang pagkaing kinalakihan niya. Habang pinapanood niyang kumain ang kanyang mga magulang, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanilang mga mata. Kapayapaan. Nagsimula ang mahirap na proseso ng paghilom. Bawat araw, may bagong sakit na lumalabas. Mga kwento ng pagtitiis na ngayon lang na ilalabas ng kanyang mga magulang. Bawat kwento ay isang panibagong saksak sa puso ni Ismael, ngunit tinanggap niya lahat. Karapat-dapat siya sa sakit na yon. Habang inaalagaan niya sila, inasikaso naman ng kanyang mga abogado ang lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang banal na si Clarissa Santos, ang huwarang may bahay at pilantropo, ay isang impostor. Ang mga video at audio recordings ay isinumite bilang ebidensya. Nagsampa ng kaso si Ismael para sa physical injuries, psychological abuse at fraud. Si Aling Ellen at Yaya Nene ay tumestigo. Ang parehong komunidad na pumuri kay Clarissa ay ang komunidad ding humamak sa kanya. Ang mga kaibigang tumawag sa kanyang inspirasyon ay ang mga unang tumalikod. Ang simbahan na nagparangal sa kanya ay naglabas ng pahayag ng pagkadismaya. Si Clarissa ay nawala sa mata ng publiko. Hinarap ang mga kaso at ang kahihiyan ng mag-isa. Isang hapon, habang nagtitimpla ng kape, lumapit sa kanya si Tatay Ramon. Anak,
sabi nito. Ang boses ay matatag na. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng lubusan. Minsan, ang sobrang pagmamahal ay nakakabulag din. Tumingin si Ismael sa kanyang ama. Pero kasalanan ko pa rin po, Tay. Alam ko, sagot ni Tatay Ramon. At ang pag-amin sa kasalanang yan, iyan ang unang hakbang. Ang ginagawa mo ngayon, ang pag-aalaga mo sa amin. Iyan ang tunay na pagbabayad. Dumating ang araw na kailangan nilang umalis sa hotel. Saan tayo pupunta, anak? Tanong ni Nanay Lorna. May bahid pa rin ng pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti si Ismael. Isang tunay na ngiti. Uuwi na po tayo, sabi niya. Hindi sila bumalik sa mansyon. Dinala sila ni Ismael sa isang lugar na mas pamilyar, sa isang lugar na puno ng tunay na mga alaala. Sa harap nila, nakatayo ang luma nilang bahay sa probinsya. Ang bahay na ipinagbili ni Clarissa, ngunit binili ito ni Ismael pabalik. Simple lang ito, maliit kumpara sa mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng init. Binuksan ni Ismael ang pinto. Sa loob, malinis na at naayos na ang lahat. Napatingin si Tatay Ramon sa hardin sa likod, kung saan naroon pa rin ang puno ng mangga na madalas niyang akyatin noong bata pa si Ismael. Si Nanay Lorna naman ay napahawak sa lumang silyang tumba-tumba sa may bintana. Umiiyak sila, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng kagalakan. Tumayo si Tatay Ramon sa may pintuan, nilanghap ang sariwang hangin ng probinsya at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Anak, umuwi na tayo sa tunay nating tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay nagpatuloy, hindi na sa mabilis at nakakasilaw na takbo ng Maynila, kundi sa mabagal at payapang agos ng buhay sa probinsya. Ipinagbili ni Ismael ang mansyon. Ipinagbili niya ang mga mamahaling sasakyan, ang mga designer na relo, lahat ng bagay na sumisigaw ng tagumpay sa mata ng mundo. Malaking bahagi ng pera ay ginamit niya para ayusin ang kanilang maliit na bahay at ang natira ay inilagay niya sa isang trust fund para sa kanyang mga magulang. Ang dating CEO na gumigising sa tunog ng stock market ay gumigising na ngayon sa huni ng mga ibon at sa amoy ng kapeng inihanda ng kanyang ina. Isang umaga, nadatnan niya ang kanyang ama sa likod bahay, masayang nagdidilig ng mga bagong tanim na gulay. Ang dating likod na laging kuba dahil sa takot ay ngayon ay tuwid na. Ang balat nitong namutla sa loob ng mansyon ay ngayon ay kulay kayumanggi na, hinahalikan ng araw. Tay, baka mapagod kayo, sabi ni Ismael, may dalang isang basong tubig. Ano ka ba, anak? Tumawa si Tatay Ramon. Ito ang buhay, ang paggalaw, ang pagtatanim. Dito ako masaya. Sa loob naman ng bahay si Nanay Lorna ay abala sa pagluluto. Ang kusina ay puno ng amoy ng adobo. Kumakanta ito, isang luma at pamilyar na kundiman. Matagal nang hindi naririnig ni Ismael na kumanta ang kanyang ina. Umupo siya sa silyang tumba-tumba. Pinapanood ang mga ito. Ang puso niya ay puno ng isang damdamin na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Kapayapaan. Minsan, nakakatanggap siya ng mga tawag mula sa dati niyang kumpanya. Mga alok para bumalik. Mga bagong proyekto. Tinatanggihan niya lahat ng may ngiti. Paano ang pangarap mo, anak? Tanong sa kanya ni Nanay Lorna isang hapon habang sila'y nagkakape sa beranda. Nay, sagot ni Ismael, hinawakan ng kamay nito. Natupad ko na po ang pangarap ko. Noong bata ako, ang pangarap ko ay alagaan kayo. Nagkamali lang ako ng paraan. Akala ko, ang pag-aalaga ay nasa pagbibigay ng malaking bahay, ng maraming pera. Pero hindi pala. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ang mga mukha nila ay puno na ng ngiti at katahimikan. Ang tunay na pag-aalaga pala ay nasa pagbibigay ng oras, ng pakikinig, ng pagtiyak na ligtas kayo, hindi lang sa labas ng bahay, kundi lalo na
sa loob. Ang pag-aalaga ay ang pagprotekta sa inyo kahit na ang kalaban ay yung taong pinakamamahal ko. Niyakap siya ng kanyang ina. Mahal na mahal ka namin, anak. Isang araw, nabalitaan na lang nila na nahatulan si Clarissa. Mahabang taon ang pagkakakulong para sa mga kasalanan niya. Walang naramdamang tuwa si Ismael. Awa na lang. Awa para sa isang taong nalunod sa sarili niyang mga takot at kasakiman. Umaasa siyang sa loob ng kulungan, mahahanap din nito ang kapatawaran para sa sarili. Ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Nakaupo silang tatlo sa beranda. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang eksena na mas maganda pa kaysa sa kahit anong painting na nakasabit sa mansyon noon. Biglang tumawa si Tatay Ramon. May naalala. Naalala mo ba, Ismael, noong nahulog ka sa puno ng manggana, yan dahil sa pagnanakaw mo ng bunga? Natawa rin si Ismael. Opo, Tay. At imbis na pagalitan, inalagaan niyo pa ako. Ganyan ang pamilya, sabi ni Nanay Lorna. Isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Kahit masakit, tama pa rin. Kahit mahirap, nag-aalagaan. Tumingin si Ismael sa kanila, sa 2 taong sentro ng kanyang mundo. Ang kanilang mga tawa ang pumalit sa katahimikan at takot. Ang init ng kanilang pagmamahal ang pumalit sa lamig ng marmol na sahig. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang makita mong muling ngumiti ang mga taong mahal mo. Ang marinig mo muli, silang tumawa. Ang malaman mong sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ay tunay na silang nakauwi. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang maliit na bahay sa probinsya, naramdaman ni Ismael Santos sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tunay na matagumpay.